Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Magandang umaga mga kaibigan. Again, today is Tuesday. Tuesday, Joshua. Tuesday, November 5. Tama ba ako? November 5, mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunan, diretsahan dito sa Spear Cyber TV. Ito po si Bay Hilario, nagbubugay sa inyo. Magandang umaga. Samahan niyo ako hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Usap-usap tayo. Maghahatid kami sa inyo ng mga napapanahong issue. Tatalakay tayong konti. At tatawagan ng pansin ang mga kinakailangang tawagan, pupunahin. Upang sa ganun baka sakali maumpog natin sila. Magising. Mga kaibigan, no? Sa iba-ibang mga probinsya dito sa ating lalawigan, nasa ating bansa, ay pinagbabawal pa rin yung ibang mga produkto na pagkain, partikular yung pork. Ang dahilan, di umano ay mayroong African swine fever. Hindi pa rin nawawala yung issue na yon sapagkat nakita sa mga produkto na pumapasok dito sa ating bansa na mayroong African swine fever. Ang tanong ko dito ano ba talaga tong African swine fever? Alamin nga natin yan sa mga ng DOH, ng Bureau of Animal Industry, ng DA. Ano ba talaga yan? Makasasama ba talaga sa tao yan? Ngayon, kung merong African swine fever, yung mga imported do, pagkaraniwan gagaling China daw. Nanggagaling China. Bakit ba hindi limitahan at hindi kontrolin? Bakit ba kasi pinapayagang, wala ba tayong, tawag doon, yung ini-examine muna yung bago payagang pumasok dito? Para na sa ganun, hindi na makapasok kung talagang merong African swine fever. Bakit nung napapayagang pumasok dito pagkatapos at saka asikasuhin hindi papayagang ibenta sa merkado? Di gumagastos sa yung mga negosyante. Bakit hindi doon pa lang sa point of origin i-determine at huwag nang payagan? Hindi pinapayagang pumasok dito pagkatapos tsaka magkakagulo Bakit daw meron sa merkado? Huwag nung ganon. Tinatawagan natin ng pansin ng DOH, magtrabaho kayo. Magtrabaho kayo. Yung mga negosyante naman, gawan nyo ng paraan. Ba't nga kasi, hindi kasi
gawa ng paraan na doon pa lang sa point of origin may examine eh. Para hindi na nagkakagulo. Ngayon paano doon sa ibang mga probinsya? Dito sa buong bansa, ang dami natin mga lalawigan. Mahigit 80 yan. 81 yata, 82. Ng mga lalawigan. Paano doon sa iba? Nakakalusot. Doon sa Pangasinan, hindi. Sa ibang lugar, hindi. Baka dito sa Maynila, nakakalusot. Tapos meron palang African swine fever. Bagamat nagbigay na ng deklarasyon ang mga kinaukulan na itong African swine fever ay hindi nakakasama sa tao, walang epekto sa tao, pero kahit na andun pa rin ang katatakutan. Andun pa rin ang katatakutan. At naandun pa rin ang pagmamagaling ng mga local government executives. Kunyari, binibigyan ng pagmamalasakit yung mga kababayan na, yung kanilang mga nasasakupan. Ngayon lang di ba? Ayusin natin. Tinatawagan natin ang pansin ng mga kinaukulan, partikular itong DOH. Ano ba talaga itong African swine fever? Makasasama ba sa atin to? Makasasama ba sa atin to? Linawing mabuti. Linawing mabuti yan. Sa ganun hindi magulo. Ngayon, di ba, itong mga nakaraan, mga kaibigan, mainit na mainit ang usapin sa ninja cops. Ay, mga pulis. Mga ninja na wala namang samurai, wala namang taklob. Kaya tinawag na, Alam niyo mga kaibigan, yung salitang ninja, yung ninja nung araw, isang uri ng grupo ng mga tao na napakababa sa Japan. Napakababa sa Japan. Ang trabaho niyan, magnakaw, pumatay. Sila ay mga hired assassin. Mga mamamatay tao yan. Mga upahang mamamatay tao. Yung ninja. Kaya lang sumikat huyang salitang yang ninja ay dahil hindi makakaila na kung ang trabaho nila ay pumatay, ang mga pinapatay nila, sanay din pumatay. Ganun yan yung istorya ng ninja. Sila ho ay mga napakabababang uri ng tao sa Japan before. Mga mamamatay tao, upahang mamamatay tao. Kaya lang, sumikat yan ay dahil na sumikat dito sa atin ang martial arts. At hindi makakaila, yung mga ninja, ang training niya sa martial arts ay hindi biro. Hindi biro. Talagang pinagbubuhusan nila ng panahon yan. Kahit na ng buhay. Ngayon, pero the fact remains na yung ninja, mabababang uri ng tao yan sa Japan before. Mga upahang mamamatay tao yan. Mga magnanakaw. Ngayon, yung salitang ninja, ikinapit mo ngayon sa pulis. Ang ibig sabihin nun, yung mga pulis na yan, mabababa ang uri ng pagkatao. Bakit? Nanakawin nila yung droga at ibabalik sa merkado. Pagka binalik mo sa merkado yung droga, ang mga kabataan, mga kaibigan, pinapatay nyo. Pinapatay nyo mga kabataan. Kaya kayo, yung mga ninja cops, napakawawalang kwenta yung tao. Eto ngayon. Eto ngayon. Mainit ang usapin. Nag-imbestiga Senado. Si Senador Richard Gordon. Okay. Ang galing. Talagang magaling. Di ba? Nag-imbestiga. Ano nangyari? Wala. Anong rekomendasyon para mabago ang batas na magbibataw ng parusa, maiwasan ang ganitong mga maulit ang ganitong pangyari? Wala.
Bagkos, pinakakasuhan na para baga sila, yung papel ng DOJ, kinuha na ng Senado. O doon lang nakakakita tayo ng ng diferensya, mga kaibigan, no ha? Nagkakaroon na ng overlapping ng function. Ha? Nagkakaroon na ng redundancy. Sayang ang panahon at perang ginugugol sa mga ginagawang investigasyon ng walang kabuluhan. Ayun ho, ha? Nasasabi ko lang, mga kaibigan, sapagkat yan ang nangyayari at nakikita natin, nakikita natin na hindi maganda. Hindi maganda. Dapat binabago nyo. Ngayon, kung sakali man na nagrekomenda ang kasuhan ang mga involved o mga miyembro ng Ninja Corps, kasama na yung hepe mismo ng PNP na nag-resign, na bumaba sa pwesto. Walang iba kundi si General Oscar Albayalde. Eto ngayon, pinakakasuhan yung mga Ninja Corps. Ano ngayon ang nagiging kapansin-pansin? Ano ngayon ang nagiging kapansin-pansin? Doon sa sinampang kaso, mga kaibigan, mababaw. Mababaw ang kasong isinasampa ng CIDG. Hindi pinagbubuti. Parang magtatagal lang, pero walang mangyayari. Para mo nang nakita yung PCGG nung araw, sinampahan ng kaso yung mga Marcos dahil di umano sa nakaw na yaman. Pero ang totoo, walang kwenta yung kaso. Maniwala ka, mga ebidensya, Xerox. At minani over lang yung mga ebidensya, Xerox. That will not stand in any court. Eto ngayon, ang tagal-tagal nag-iimbestiga ng Senado tungkol sa Ninja Corps. Aba, mga kaibigan, sinasaklaw na kapangyarihan ng DOJ, DILG. Eto ngayon. Pagkatapos nun, wala tayong narinig na amendments man lang na gagawin sa batas para hindi na maulit itong pangyayaring to, para maparusahan yung mga gagawa niyan. Wala tayong narinig kay Richard Gordon. Bagkos ang yabang-yabang na nagsasalita sa harapan ng mga reporter, ng mga media, gusto ko kasuhan yan, mabigat na kaso. Mga kaibigan, nagsasampa ng kaso ngayon ng CIDG laban sa mga Ninja Corps. Yung kaso, mga kaibigan, walang laman. May hina. Mangyayari? Wala rin mangyayari. Lahat magiging moro-moro lang. Walang mapaparusahan. Minamani obra mismo rin, mga kaibigan, ng CIDG. Sino nakakapunan yan? Yung dating taga-CIDG din. At yung whistleblower na si Mayor Magalong. Kung totoo yan, lilitaw, palitaw. Lilitaw, palitaw. Niloloko lang ng Senado ang taong bayan. Niloloko lang, nagloloko lang, nag-grandstanding lang, nagpapasikat lang. Pero ang totoo, hindi bibigyan ng talagang kaso yung mga miyembro ng Ninja Corps. Mababaw, hilaw ang kasong isinasampa ng CIDG. Ano mangyayari? Pagdating sa korte niya, paglipas ang ilang taon, wala na si Pangulong Digong, maririnig nyo na lang, absuelto. Walang mapaparusahan. Lahat libre. Kagaya din naman ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hinihintay lang nilang matapos ang termino ni Digong. At pagkatapos, ano mangyari? Wala.
Sinasabi ko lang at pinaalam sa ating mga kababayan ang mga nangyayari. Sana, akala ko naman naririnig nyo. Huwag ka maniwala ka naman. No? Minsan, yung mga kapatid natin sa trabaho, sa media, kahapon lang may kausap ako. Hindi ko naman magitin. Siyempre, nasa mga dating kaibigan, mga dating kasama. Natatawa. Talagay kagabay. Sabi yan, naririnig nila yung pinagsasabi natin dito. Hindi na raw nila masabi sa kanila. Sa mainstream, minsan hindi nila masabi. Nangingilag sila eh. Pero dito, sinasabi natin ng diretsahan, mga kaibigan. Sayang naman yung title ng programa natin kung di natin didiretsahin. Dinidiretsa natin. Talagang kung ano yung totoo, sasabihin natin. Ay niloloko lang nila taong bayan. Mga kaibigan, bumangon tayo, bumalikwas tayo. Pinagloloko lang tayo ng mga senador. Ang kasong isinasampa sa mga ninja cops, kumbaga sa ulam. Hilaw. Magandang umaga kay Maria Charito Dosado, kay Dal Maui, kay Maribig Pineda, kay Junior Cadavis, kay, to kayo, bye. Si Mike Cruz, kababata ko yan, kaibigan ko. Magandang umaga. Salamat, nanonood ka. Kay Ivory Balderas, kay Linlin Escoton, Louis Vergara, magandang umaga kay Betty Senartega, magandang umaga sa iyo. Emma Toledo, kay Gina Alciera, marami pa. Miles Ocampo, yung iba mamaya na. Cristina Villacorte, good morning. At kay Tess Monsalve. Yun ang sinasabi ko, mga kaibigan. Hilaw ang sinasampang kaso. Pagkatapos ito, wala. Gumawa sila ng krimen, maraming kabataan ang pinerwisyo, isinadlak sa kapahamakan, sa pamamagitan ng droga. Pagkatapos nun, they will live happily ever after. Nako, ayun ba? Gusto nyo, mga kaibigan? Ganon ang ginagawa sa atin, pinaiikot lang tayo. Ito bang gobyerno to talagang paikutin na lang tayo? Mga kaibigan, ang gobyerno ba kinatag para paikutin tayo? In the first place, what is the government? Government is the governing body of the governed. It's a governing body of the governed. Tayong mga nasasakupan, sila nagpapatakbo at sumasakalaw sa atin. Ngayon namang may gobyerno. Yes. Dahil kung walang gobyerno, there will be chaos, there will be tyranny. Mangyayari sa palipaligid natin na magiging kondisyon ay survival of the fittest. Mahirap yun. Dapat talaga may gobyerno, pero dapat ang gobyerno nagmamalasakit. Kung ginugobyernuhan man tayo, being the governing body at tayo ang ginugobyernuhan, dapat pinagmamalasakit nila tayo. Hindi. Yung ilang mga tao na nasa gobyerno, winawalang hiya tayo eh. Mga kaibigan, sinasabi ko lang, ito'y isang impormasyon lang na inilalahad ko sa ating mga kababayan tungkol sa ginagawa ng mga magician sa gobyerno, kahit sa PNP. Yung CIDG, napakahilaw ng isinasampang kaso. Eventually, that will lead to acquittal. And all those culprits, all those walang hiya, all those magnanakaw will live happily. Ba't ganon? Tinatanong natin, ang mga senador, mga kongresista, mga department head, Pangulong Digong, Bongo, na kayo, mga sikat na sikat ngayon, na talagang akala nyo totoong nagmamalasakit kayo. Ang PACC, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ayoko. Isa pa yan, Ang Presidential Anti-Corruption Commission.
na pinamumunuan ni Manuelito ba yon? Luna? Luna eh. At saka ni Belhica, Greco Belhica. Yung ginagawa nyong Belhica, pang-uutulang sa taong bayan. Huwag nyo ang ginagawa nyo, pang-uutulang sa taong bayan. Masama yan. Baka balikan kayo ng ginagawa nyo. Kayo rin. Ikaw din. Pagka nagalit sa iyo ang kinaukulan, magkasakit ka. Ang hirap nun. Bakit ka nagkasakit? Kasi winalagya mo maraming tao. Ganon. Magandang umaga kay Nenet Jimenez, kay Tess Monsalve, kay Janet Anacta, Brian Salvania, Chris Rosal, Rowena Manalansan, good morning. The wife of the Bobot, yan, the wife of the Bobot, kay Myra Lumbre, Julia Sandoval, Merly Flores. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pero sinasabi ko, ito po tandaan natin. Huwag nating alisin sa isip natin to na mag-participate tayo. Mag-ingay tayo. Total, ginagamit ang social media. Ako napapanood nyo ngayon sa social media. Kayo man, get involved. Sabihin nyo, i-post nyo. Hanggang makarating sa Pangulo, ito ang ginagawang katarantaduhan ng CIDG tungkol sa kaso ng mga ninja cops. Pinaliwanag ko na rin, ano ba yung ninja na yan? Huwag kayong manghinayang sa mga pulis na yan. Puro mga walang kwentang tao yan. The fact na pumayag silang, tawagin silang ninja cops, puro sila walang kwenta. Mababa ang uri ng pagkatao. Dahil yun naman talaga ninja eh. Basahin nyo sa istorya. Kung ano yan, ninja na yan. The fact na pumayag, ikinapit sa inyo yan. Ang ibig sabihin nun, ang tingin sa inyo ng sambayanan at ng mga kasama nyo, mga wala kayong kakwenta-kwentang tao. Biro mo yan, napayagan mo yun, General Bayarde. Natawag ka tuloy na ninja cops. Di ka ba nahihiya nun? Natatanggap mo yun. Yan ang hirap. Mahirap yung ganyan. Pansamantala, makagagawa kayo ng paraan para kayo magkapera. Dadami pera nyo. You will live happily with all those money coming from illicit source. Coming from illicit source, paano? Ang tingin naman sa'yo ng taong bayan. Wala kang kakwenta-kwentang tao. Ngayon, ito. Hindi naman mahalaga sa inyo yun eh. Di ba? Hindi mahalaga sa inyo yun. Ano ba pakialam ko kung ano tingin sa akin ng tao? Ang mahalaga, marami kaming pera. Ang mahalaga, makalusot kami. Ito mga kaibigan, kinakanlong na si CIDG. Bantayan natin yung sinasampang kaso. Hilaw! That will lead to acquittal. Yun. Ang ibig ko sabihin, itong nangyayaring to, mga kaibigan, isang senaryo, complete senaryo ng moro-moro. Dumaan pa sa Senado, Moro-moro lang pala. Kunyari, galit na galit. Nakita niyo ba si Senator Gordon kung pinapagsimpa kung ano nangyayari sa kaso? Wala. Tahimik na siya. Nakapagpasikat na eh. Yun lang ang habol nila. Nakapagpasikat na eh. Yun po mga kaibigan, ang mga nangyayari ngayon at sinasabi namin dito sa ating palatuntunan ng Diretsahan sa Spear Cyber TV, everything is for your information. Para alam nyo mga kaibigan kung ano nangyari. Mahikayat namin kayo, tumulong kayo, ibugan niya kahit sa social media. Matawagan sila ng pansin. Mapakalaking kasangkapan ngayon ang social media para maisaboses natin ang ating mga
nakikita at nararamdaman upang sa ganun, maikayat natin ang pamahalaan kumilos para sa ating kapakanan. Magpapatuloy tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan matapos lang ilang konting hanapbuhay. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin. Kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Mamimigay sa buong maghapon, ihahatid ni Rosel Lopez. Sa recap, ihahatid ngayon na sa Spears Cyber TV. Huwag maniwala sa sabi. Di dapat magbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas madumiretso tayo sa tao na sagot. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang diretsahan dito pa rin sa Spear Cyber TV. Ito pa rin si Bahay Hilario kasama nyo. At magandang umaga kay Elena Cresidio, kay Alma Kalinog. Oh, si Jam Reyes. Jam, good morning. Sige, may utang ako sa iyo. Sa biyernes. Kay Merly Flores, good morning. At kay Lobby Vergara, magandang umaga. Connie Bailon, magandang umaga. Ngayon mga kaibigan, lumipat naman tayo ng ibang paksa. Nasabi ko na yan nasabi ko na at hinihikayat ko kayo mga kaibigan na yung mga nangyayaring yan sa PNP, yung mga investigasyon ng Senado, puro kalokohan kalokohan. Kalampagin natin sila sa pamamagitan ng social media. Ngayon ganito. Nakakatawa. Siya nga pala, bago ko ituloy. Paalala ito, sinabi ko na to kay Colonel Bonifacio Busita, Kay Colonel Busita. Tama yung mga RSAP, talaga yung Rider Safety Advocates of the Philippines, tungkol sa pag-helmet. Ito lang, bigla ko lang naalala. Pero mga kaibigan, meron tayong mga local government na pagka na pumasok kayo sa kanila, meron silang mga ordinansa, bawal ang helmet. Bawal o helmet. Kasi sa loob naman ng mga kabayanan, hindi ka makakatakbo ng matulin. So, pwede nang walang helmet. Bakit ko sinasabi mga kaibigan? Nung Lunes, isang labor officer pinatay. Ang pangalan niya ay Ellen Dacanay. At ngayon nga ay pinaimbestigahan ni Secretary Bello. Buti na lang yung abogadong kasama niya si Agatha Dakilan ba yun? Nakaligtas. Mga kaibigan, yung pumatay, riding in tandem, naka-helmet. Alam nyo, yung lintik na helmet na yan, taguan ng mga mamamatay tao. Ang mga mambabatas natin, tama lang may concern kayo sa mga riders. Tama yun. Si Colonel Busita, tama yun. Pero sana bigyan nyo rin ng konsiderasyon ang kapakanan ng mga binibiktima ng riding in tandem na naka-helmet. Ganon. Yung mga buwake ng inang yan, hindi nyo naman masawata-sawata. Ang
inutil naman. Bakit ba hindi maglagay ng maraming total, di ba gumagastos naman kayo? Ang dami yung pera, ang mga dami yung salaping ginagastos. No? Para sa mga pagpapasikat nyo. Ha? Ang dami yung ginagawang gastos. Ba't hindi kayo maglagay ng mga CCTV? Pagka nasa loob na ng dapat wala ng helmet. Para kita sila sa CCTV, identified mo. Madali mo makuha ang identity. Ngayon, hindi. Libreng-libre yung mga mamamatay tao. Libreng-libre yung mga magnanakaw. Pagka nagnakaw, makita mo yan, sabi niya, magko-cover pa ng mukha. Karapatan daw nila yun, puta. O, di ba? Hindi mo malaman kung sino mga pagmumukha niya para gumanti ka na lang pagkatapos. Patayin mo rin sa labas. Ganon, gantihan na lang itong mga walang hiya na yan. O, ngayon, papasilbi, ano mangyayari sa pagpapaimbestiga ni Secretary Bello? Hindi yata nakakilala yung Bakit? Naka-helmet. Kaya meron mga local government units ngayon na nagbigay ng ordinansa. Kung biglang tignan mo, that will violates the existing laws. Di ba? Yung mas malaking batas sa gipinasa ng violative of the existing laws. Pero titignan natin yung kapakanan ng mga tao sa kanilang mga lugar. Ba't hindi pagbawal yung mga helmet na yan pagka nasa kabayanan? Doon sa highway, o di mag-helmet sila ron. Yung matulin naman sa patutulin, hindi. Naka-helmet, nagtatago yung mga mamamatay tao. Kinukonsinti. May nagagawa ba pulis? Ang mga pulis, tatanga-tanga lang. Ano nagagawa nila? Patay na yung tao, tsaka lang kayo mag-iimbestiga. Paano yung prevention? Paano yung protection? Nakalagay pa naman sa inyo. We serve. We protect. Anong protect? Anong protect ang mga pinagsasasabi nyo? Ako naman nananawagan lang kasi noong Lunes, isang labor officer, pinatay mga kaibigan. Pinatay. Walang kalaban-laban, babae. Hindi na mahalaga kung ano ang dahilan nun. Baka mamaya may mga atraso sila. Personal nila yun. Pero the fact remains na pumatay, riding in tandem, naka-helmet. Walang paraan ng pulis ngayon. Walang paraan ng pulis. Para matukoy ngayon kung sino yung mga ngayon pa naman, katarantaduhan sa LTO, kita nyo. Ang kawalang yan sa LTO hanggang ngayon, nare-resolve ba? Hanggang ngayon, ang dami-dami mga tumatakbo sa sakan, walang plaka. Mga hindi nahihiya yung mga taga-LTO na, DOTR. Sabi ko lang, bakit ka naman laki-laki ng malasakit doon sa mga nagmumotor? Hindi nyo pinagmamalasakin yung mga bibiktimahin ng mga nagmumotor. Anong lagyan nyo na lang ng... ako nagmumotor din ako. At ako makikita nyo, nagmumotor din ako sa daan. Pero hindi ganon. Sumusunod ako sa trapiko. Kung ano linya, doon ka. Hindi, mga nakamotor ngayon Salimbayan ng salimbayan, kaliwat kanan. Gustong mga mamatay Ito namang mga mambabatas. Ito mga mambabatas. Bigay ng proteksyon, pakialam ng pakialam. Yung mga nagmumotor, gusto magpakamatay. Ba't hindi nyo hayaang mamatay? Gusto magpakamatay ng mga tao. Pagkatapos ngayon, binibigyan nyo pa ng pagkakataon, mga riding in tandem. Nagbibigay pa kayo ng proteksyon sa mga kriminal. Hindi pag-isipang mabuti ang helmet na yan. I'm not against helmet. Tama yan. Pero doon sa mga lugar na delikado, doon sila mag-helmet. Hindi. Nasa kabayanan, hindi ka naman makakatakbo ng matulin. Pero yung mga riding in tandem, matulin. Hindi mo ngayon makakilala. Ano nangyayari? Ang mga pulis nakatanga. Mga enforcer ng MMDA, puro pangungotong.
Ang ginagawa, hanap ng mga violation dahil may mga komisyon sa multa. Ang alam nyo, sa totoo lang, itong mga batas natin ito, pinairal. Ako, I am nothing against MMDA, ha. Kaibigan naman natin si Bong Nebri, ha. Pero yung mga tao mo, minsan, Bong, sa totoo lang, kaya hindi kami na masyadong pag kami enforcer na binabaril, hindi kami masyadong naapektuhan. Alam mo kung bakit? Marami sa mga tao nyo, gumagawa lang ng mga kaso. Minsan, hinuli nga ako eh. Nakahinto yung sinusundan mong ganyan. Di lumusot ka gano'n, nag-swerve ka. Pinara ako, hinarang ako eh. Bakit ka ako? Sir, swerving ho kayo. Ayun ha? Sir, swerving ho kayo. Paano kung hindi na magsuswerve? Nakahinto yun nasa harapan mo. Di siyempre, iwasan mo. Swerving ho kayo, sir. Nagtanong ako, kailan pa naging traffic violation ng swerving? Sige nga, nag-seminar ka, di ba? Sabi ko. Nag-seminar ka, kaya ka naka-uniforme ng ganyan. Kailan pa naging traffic violation ang swerving? Anong batas yun na violation ang swerving? Di hindi na, siguro nag-isip, teka, sino kaya itong kausap ko? Alam niyo, ginawa ng traffic enforcer, sir, sino ho ba kayo? Tarantado, sabi ko, wag kang magtanong kung sino ako. Pagka nalaman mo, ba't ko alam, di mo kuliin. Pagka yung motorista na hindi nakakaalam nung sinasabi ko, huliin mo. Aabusuhin mo. Kung mo yung iba, hindi alam na hindi violation ng swerving, aabusuhin mo, huliin mo. Ngayon ako, alam ko na wala akong violation. Hindi mo ko ulit, tinatanong mo ngayon kung sino ako. Ayun mga kaibigan, yan ang reality sa kalsada. Ang nangyayari ngayon, survival of the fittest ang nasa kalsada. Dahil sa mga ginagawang pag-aabuso ng mga tauhan ng MMDA, traffic enforcer. Bong Nebria, nananawagan. Marami kang tauhan, maka hindi mo lang alam, puro walang hiya. Kaya hindi nakapagtataka, yung iba niya pinapatay. Hindi nakapagtataka yun. Dahil marami kang tauhan, walang hiya. Yan, sinasabi ko lang, para at least alam nyo kung ano nangyayari sa daan. Nawala na tuloy ko sa sasabihin ko. Isang paalala lang, yung mga nangyayari. Yung helmet yan, sana makakita rin ng mga kinaukulan yan. Isang isang labor officer pinatay. Magandang umaga kay Annalisa Villanueva, kay OG George Lucero, kay Junel Corpus, Joey Tan. Early, habito. Kamusta si Ermi? Kayo, namasyal kayo, kita ko. Kay Ani Quiñones at kay Neil Rigor. Mga kaibigan, ito, malipat na tayo ng ibang paksa. Nung araw, tanda ko, wala kaming refrigerator. Wala. Ewan ko kung to sina early habito. Bata ko. Baka sila may refrigerator nung araw. Pero kung nung araw, mga kaibigan, kami, wala kaming refrigerator. Mahirap lang talaga buhay. Okay. Ang pagkain, pag may tira, o kaya may titiran, walang refrigerator, ang ginagawa ng nanay ko, meron kaming basket na malaki. Di ba, Early, kung nakikinig ka, baka matatawa ka sa akin eh. Ganon din si Bayani Cruz. Ito kayo. Merong basket na malaki, doon inilalagay mga kaibigan. Tinatakpan doon. Ngayon, para hindi agad masira, inaasnan. Ganyan. At isinasabit lang doon sa tahilan ng bubong para hindi maabot ng pusa. Ganun ho ang ginagawa ng matatanda dahil wala namang refrigerator. Totoo ba yung sinasabi ko, Early?
Ha? Totoo yung sinasabi ko. Ngayon, mga kaibigan, yun ay buhay ng mahirap. Ngayon, yung sitwasyon na yon, dumating ang panahon, naging moderno, sa pamamagitan ng pagsisikap, nakabili ka na ng refrigerator, ganyan. Oh, nabago. But the fact remains na meron pa rin tayong mga kababayan na nasa ganung kalagayan ng pamumuhay. Eto ngayon. Nung araw din, ang Department of Health, para maabot nila ang ating mga kababayang mahihirap, merong mga sanidad. Umiikot sila. Inaalam ang mga bahay. Nagbabahay-bahay sila. Nakikipagkaibigan. Ang totoo nga yan, masasabi mo, noble ang kanilang profesyon. Pinagmamalasakit nila kapakanan ng ating mga kababayan. Umiikot sila. Inaalam ang mga kalagayan. Baka may sakit sa mga bata, mabakunahan. Inaalam nila ang kalagayan, ang kalinisan ng kapaligiran. Tinitiyak na mayroong mga palikuran ng mga bahay-bahay. Ganon, di ba? Ganyan. Bagamat umaasenso tao, marami pa rin tayong mga kababayan na nasa ganung kalagayan, na nangangailangan ng kalinga. Totoo ho yan. Lalong-lalo na kung itong mga magagaling nating tao sa DOH at hindi puro pagnanakaw ang iniisip na katulad ni Duque, gagawin yung kanilang trabaho talaga. Dahil hindi maikakaila sa mga malalayong lugar, ganun pa rin ang kalagayan. Eto ngayon, pumasok na rito ang mga sopistikadong pagkain, mga canned goods, mga imported pa nga, may dala pang ASF. Pinakakain sa tao. Yung bang mga mahihirap natin mga kababayan, nandun sa mga liblib na lugar, nakakabili nun? Hindi. Dahil mahirap sila. Yung hotdog, healthy ba yan? Hindi. Puro chemicals yan. Puro preservative yan. Meron pa yung salitre, siguro. Yung tawag doon. O, yung bang pulbos yun kulay puti. Sodium benzoate. Meron yan. Mga chemicals na nakakalaso na nilalagay sa pagkain. Eto ngayon, nakakandyan, hindi nasisira. Okay, matagal. Pinakakain sa tao. Pero siyempre, meron tayong mga kababayan, mahal yun mahal. Meron tayong mga kababayan na ang pagkain, lalo-lalo na doon sa mga baybayin ng dagat. Ang makakahuli ng pusit, ibibilad, idadaing. Aasnan para hindi masira. Diles, ibibilad, aasnan para hindi masira. Yung tuyo, tutuyuin nila yung mga isda para hindi agad masira. Okay. Pagkain ho na mahirap yun. Eto ngayon, yung si Duque, na involved do sa pera na tinitirada nila sa PhilHealth. Yung DOH, mga kaibigan, nagre-recommend na ngayon. Buwisin daw, buwis. Patawan ng buwis sa mga pagkain na maalat na nilalagyan ng asin. Ang dahilan nila, mga kaibigan, para daw mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Buwisan. Mapapansin nyo, mga kaibigan, pagdating sa buwis, yung impaktong sidulay, na ang kasabot Presidential Anti-Crime, Anti-Corruption Commission, na pinamumunuan ni Luna at saka na Belhica, na nang-uuto sa taong bayan. Ang dami-dami mga kasong malalaki. Hinahayaan na lang nilang dambungin ng pera ng taong bayan. Hinahayaan nilang nakawin na lang ng pagganong-ganon ng pera ng taong bayan. Eto ngayon, kung nakukulang ang pera,
Ang gusto nilang kumuha, buwisan daw yung pagkain ng mahihirap. Namo, Duque. Namo. Ang galing mo. Oo, impacto ka. Oo. Napaka-impacto mo, Duque. Oo. Ang gusto niya ngayon, mga kaibigan, para daw mapangalagaan ang kapakanan at kalusugan ng ating mga kababayan, pataba ng buwis. Yung pagkain mahirap, yung nilalagyan ng maalat. Halimbawa, daing na pusit. Pagkain ng mahirap yun, pag naahuli na dinadaing na yung tuyo. Gusto nila, ano yan, buwisan. Para daw mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan, tantado, puntahan mo sila. Yung dating gawin na ginagawa ng Department of Health, gawin mo. Ikaw ang umagabay sa kanila, wag silang umagabay sa iyo. Ganun ang gawin mo, Duque. Hindi yung para masabing magaginagawa mo lang yung trabaho mo, papatawan mo ng buwis. Mabuti na lang may kumukontrang matinuti ng mga kongresista. Ha? Ang isipin mo, nung araw, kaya ako kinukwento sa inyo, mga kaibigan, ng Department of Health, sila umaagapay sa mga kababayan natin. Sila umaagapay, pumupunta sila. Ngayon, ang gusto ng Department of Health, sila agabayan eh. Walang hiya ka, Duque. Kung sino yung mahirap, siya mo gusto mong pahirapan. Ha? Kung sino yung pagkain ng mahirap yan, tuyo. Para daw mapangalagaan ng kalusugan na buwisan natin. Pero yung alak, tingnan mo para maipakasakatuparan yung yung ma-implement ng gusto, yung Universal Healthcare Law. Tinutulugan nyo yung pagtataas ng buwis sa alak, sa sigarilyo, sa mga sin products, lahat. At pagkatapos, magtatax kayo sa mga pagkain ng mahihirap, pero yung tax, nakita nyo, ninanakaw ng mga malalaking negosyante. Nakikipagsabwata si Dulay. Mga tarantado kayo, manong yun ang asikasuhin nyo. Ikaw, Beli ka, ng PHCC. Nakakainit ng ulo yung mga pinaggagawa nyo, mga pinag-iisip nyo. Wala kayong alam na gawin kundi pahirapan kung sino yung mahirap. Pagkain daw na mahihirap, yung nilalagyan ng malat, buwisan. Yun mga kaibigan, ang mga pinaggaya ng pinaggagawa at pinag-iisip ng mga namumuno sa atin. Ewan lang natin. Ba't hindi kumikibo yung bongo? Nagsabi, nagmamala sa akin sa mahirap. Bakit hindi kumikibo? Magandang umaga kay Amera Vilma, kay Jerry Marquez, kay Yula Maravilla, Gemma Cedeño, Ramborca, alam ko na. Mar. Kay Faye Romero, magandang umaga. Faye, kamusta na dyan? Sana makarating ako ulit eh. Pero siguro next, pagpasok nitong panibagong taon. Kay Susana Nunez, magandang umaga. Kay Nora Lagon, Noel Acosta Bautista, good morning. Mga kaibigan, ewan natin. Kay Marlon Ramirez, magandang umaga. Ang gwapo mo, nakita ko mga posting mo. Mukhang 0 at saka 1. Yan. Ewan natin ba, mga kaibigan, kung bakit ganyan ang takbo ng isipan, mga dapat sana'y pangunahin nagmamalasakin sa atin. Ang mga kababayan, ang mga empleyado, lahat, pag tumanggap ka pa lang ng sweldo, makikita mo sa payslip mo, withholding tax. Mandatory yon. Kaya ngayon, ang mga tao hindi na nagpapailang income tax, mga kaibigan. Binibigyan na lang ng form ng 20, ewan ba, number nun? Ng withhold, certification of tax withheld. Hindi ko na matandaan yung number eh. Yung certification of tax withheld, ang ibig sabihin yung kumpanya na nag-file ng income tax mo.
Mandatory na yun, nire-remit na nila. Ang problema, mga kaibigan, no? Pag hindi niremit yun, ninakaw na ng kumpanya yung buwis na binayaran ng empleyado. Yun ang problema. Pagkatapos yung mag-aaregluhan sila. Kasapakat si Dulay. Biro mo naman. At pagkatapos, pag kinakapos sa pera ng gobyerno, ang gusto ng mga kabagang niya, mga kapantay niya sa gabinete, sige, patawan natin ng buwis yung pagkain ng mga mamaalat para kunyari, nagmamalasakan sila. Pero pagka pinatawan ng buwis, yung buwis ay nakawin ng mga demonyo. Makikipagsabwata naman, sila Dulay. Ang mga Pilipino walang kawian. Ang mga Pilipino walang kawian. Kaya hirap na hirap, mga kaibigan. Hirap na hirap. Nangyayari patuloy. Hindi pa magkasundo. Paksyon-paksyon pa. Kaya ang ginagawa pa ng mga yan, mga mayaman na yan, at saka hati-hati natin ang mga Pilipino, hayaan mo mag-away-away. Para habang nag-aaway yung mga yan, enjoy tayo. We control their lives. Ayan. Yan ang nangyayari, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko sa inyo to. Ang gusto pa ngayon nila ay patawan ng buwis ang mga pagkaing maalat. Magpapatuloy tayo, mga kaibigan. Itutuloy pa natin ang usapan tungkol sa mga bagay na yan. Konting hanap buhay muna. Naloko ka ba? Inapi ka ba? At hindi nabigyan ng hustisya o solusyonan ngayon na sa serbisyo publiko ng Spear Cyber TV. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Hindi dapat patayan ng sabi ng kung sino-sino. Pag-usapan rin ito sa kasama sa Hilario at sa hanggang sa dito lang Spear Cyber TV. Okay, mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan at ang oras natin nalalabig, 7 na minuto na lang nalalabig sa ating palatuntunan. Magpapaalam na tayo, alas 10 na umaga. Bago tayo magpatuloy, magandang umaga kay Michael De Lara. Bossing! Kamusta ka na dyan? Napanood mo ka. Kay Renmar Fahot, magandang umaga. Kay Amira Bilma, magandang umaga. Marlon, good morning sa'yo. Kay Jerry Marquez, Yula Maravilla, good morning. Gemma Cedeño. Balikan natin yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Ako talagang minsan hindi ako mapakali pagka nababasa ko itong mga ganito Isipin mo, dapat ang Department of Health, kung talagang gusto nyong pangalagaan ang kapakanan, ang kalusugan ng ating mga kababayan, you go out. Yung pondo, ipalabas nyo rin. Padaluin nyo sa mga field offices. Pagkatapos, you require those health workers to go around the barangays. Talk to the people. Alamin nila ang kalagayan. Hindi yung hinihintay nyo lang sila. Pagkatapos, minsan, may mga dadating sa mga clinic, sa mga centers, sa mga health centers, makikita nyo, nagpe-pedicure, nagsusuklay, nagpapaganda yung mga tao, hindi iniintindi yung mga kababayan natin nangangailangan ng medical na suporta.
Eh kung talagang gusto nyo mga kaibigan, Duke, kung talagang gusto mo na pangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan, dapat you go out, reach for them. Hindi yung naandyan ka lang at titirahin dahil nyo pera at pondo ng PhilHealth. Tarantado ka? Puro kayo walang hiya. At kayo, sa halip na abutin mo sila ng mapagpalang kamay, gusto mo pa silang parusahan? Yung mga sinasabi mong pagkain ng mahal, pagkain ng mahihirap yan. Pagkain ng mahihirap yan. Yung mga alak, sigarilyo, ayaw yung buwisan. Yung may mga preservative na pagkain na pag kinakain ng tao cancer ang ibinibigay. Ayaw yung buwisan. Yung pagkain na mahihirap na walang yun ang gusto nyo kunin ng buwis. Napakawalaan nyo namang mga wala kayong konsyensya? Nasasabi ko lang, kasi naalala ko, kaya ako kinuwento nung araw, walang refrigerator kayo ba, ganon? Antimano, naging tao ka na, Joshua, may refrigerator na, nung araw kami, wala. Nakalagay lang ko sa basket. Inilalagay sa tahilan nung bubong. Para hindi maabot ang pusa. Walang refrigerator. Marami pa rin tayong mga kababayan ngayon. Duke, tarantado ka, pumunta ka sa mga shoreline, mga mahihirap natin mga kababayan. Makita mo kalagayan nila. Kayo mga nasa gobyerno, ang sasarap ng buhay nyo, mga demonyo kayo, pero tignan nyo kalagayan ng mga mahihirap natin mga kababayan. Ni ilaw, wala. Pagkatapos gusto nyo pagkain nila, bubuisan nyo pa. Itong mga walang yan na to, sana kayo ma-riding in tandem Sana kayo ma-riding in tandem na matapos. Yun lang ang sinasabi ko mga kaibigan, Sapagkat, kung meron tayong mga gobyerno, marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mahirap, nawawala ng tiwala sa gobyerno. Nawawala sila ng tiwala. Pero sinasabi natin, higit sa lahat, kahit ano pa nangyayari, dapat may tiwala tayo sa pamahalaan. Sapagkat kung walang pamahalaan at walang batas, lalong mahirap. Lalong mahirap. Pero, pagka inaapi naman tayo ng mga nasa pamahalaan, dapat ang taong bayan maingay. Mga kaibigan, gamitin natin. Kung meron man tayong ginagamit na medium ngayon na malakas, yan walang iba kundi ang social media. Gamitin natin. Ibulgar natin. Panawagan natin sa kanila. Kulitin natin sila. Kung ano mga nararapat at hindi nila dapat na gawin. Lalong-lalo na sa mga mahihirap. Pero mo, sigarilyo, alak, mga canned goods, mga imported, makikita nyo. Ipinakakain lahat yan, ipinakukonsume sa tao, pero pinapatay niya ng tao. Hindi nila binubusan ng masyado. Itong pagkain ng mahirap, na po pwede naman silang magsagawa ng mga pagdalaw sa mga mamamayan, ipaliwanag, ang overconsumption of salt is bad for your health. Ganyan. Ay, ganito. Meron na babad man na lagyan mo ng asin yan para lulutuin nyo nang hindi masyado makasasama sa kalusugan. Turuan nyo sila kung ano dapat gawin. Ayun. Ganun sana kung talaga nagmamahal kayo. Halimbawa, tuyo. O ibabad mo muna ng konti yan para mawala alat. Ganon. Bago mo siya lutuin. Bago mo siya prituin. Wala kayong ginagawa Wala kayong ganong pagmamalasakit. Pagkatapos ang gusto nyo, buwisan. Duke. Ikaw, makikita mo isang araw. Atakihin ka na ng diabetes. Sa kawalang hiyaan nyo.
Well, mga kaibigan, medyo kinakapos na po tayo ng oras. At hindi man natin ibig ay nakikita ko na pasamantala magpapaalam na tayo. Pero siyempre, ayokong maghiwalay tayo ng nang hindi ko kayo hahandugan ng isang magandang awitin. Joshua, iba-ibahin na muna natin ngayon kanta. Hindi ba nagtatampo to? Hindi? Okay. Alexa, can you play the song Bridge Over Troubled Water by Elvis Presley? Sorry, something went wrong. Anong something went wrong? Alexa, you alive? I'm not really alive, but Oh. I can be lively sometimes. Okay, dito na lang. Alexa, can you play the song Yesterday by Tom Jones? Sorry, something went wrong. Bakit ganito? You're having difficulty with the internet, Alexa? You're having difficulty with the internet? Oo. Huh? Okay. Sige, balik tayo sa dati. Alexa, can you play the song Portrait of My Love by Steve Lawrence? Sorry, something went wrong. Bakit? Ano nangyari dito? Medyo may problema ho yata yung mga kaibigan natin. May problema yata itong kaibigan natin, si Alexa. Okay. Well, mga kaibigan, wala na po kaming oras at pasamantala. Ito po ang inyong kaibigan, si Bay Hilario, muli nagpupugay, nagpapaalam pasamantala. Magkarinigan tayong muli bukas sa ating palatuntunang derecha dito sa Spear Cyber TV. Magandang umaga po, mabuhay po kayo.